Paghahanda ng NCRPO para sa nalalapit na SONA ng Pangulong Marcos Jr. ating alamin. Kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa lahat. Kamusta po ang paghahanda ng NCRPO para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Ang National Capital Region Police Office po ay nasa ganap na kahandaan para sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa direktiba po ni Police Major General Anthony Aberin, ang aming Regional Director, isinagawa po ang masusing pagpaplano, pre-deployment briefing at simulation exercises upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa lahat ng mga lugar na may kinalaman sa aktibidad. Ang buong puwersa ng NCRPO ay nakatuon sa pagtupad ng kanilang tungkulin ng may disiplina at profesionalismo, alinsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III na nagtataguyod ng swift and responsive police service. Major, ilang pulis po ba ang i-deploy ng NCRPO at sa mga lugar po sila nakatutok? Ang NCRPO po ay magde-deploy ng 15,076 na pulis at ito po ay tututok sa Batasan Complex, mga ruta ng VIP movement, designated protest areas, media zones at mga medical evacuation points. Bukod po rito, may mga pulis din pong itatalaga sa border control points, checkpoints, landing zones at mga MAC or yung mga advanced command post po natin para sa command and control coordination. Paano naman po nakikipag-ugnayan ng NCRPO sa ibang units ng PNP at maging sa ibang concerned agencies para sa seguridad po sa SONA? Opo, mahigpit po ang ginagawang koordinasyon ng NCRPO sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Armed Forces of the Philippines, MMDA, local government units at maging sa mga intelligence community upang matiyak ang interoperability at real-time communication sa araw ng SONA. Sa ilalim po ng Joint Operations Center Command, aktibong tinututukan ng information sharing, threat validation at deployment adjustments. Kasama rin dito po sa ugnayan ang mga medical units, traffic enforcers at emergency response teams upang matugunan ang anumang contingency. Inatasan din po ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang NCRPO na magsagawa ng threat assessment. Ano po ang pagtugon ng NCRPO dito? Bilang tugon po sa direktiba ni Police General Nicolas Torre III, agad pong nagsagawa ng honest to goodness threat assessment ang NCRPO na pinangungunahan aming Regional Director. Kabilang po dito ang intelligence fusion meetings, validation ng mga natanggap na impormasyon at site inspection sa mga identified critical areas. Layon po nito na matukoy ang anumang banta sa seguridad at agad pong maneutralize sa pamamagitan ng preemptive operations at focus law enforcement activities. Major, ano po ba yung mga kabilang sa mga ikinukonsidera sa sinasabi niyong threats, no? Dun sa threat assessment na ito? Kasama po sa mga pangunahing ikinukonsidera na threat assessment ang mga potential security threats mula sa lawless elements o threat groups. Kabilang din po dito yung intelligence reports ukol sa planong kilos protesta o civil disturbances, possibility po ng sabotage o disruption sa VIP routes at activity areas, crowd behavior, logistical vulnerabilities at natural hazards. Ganun din po yung presence ng suspicious items o persons sa mga designated zones. Ang mga ito po ay sinusuri batay sa kasalukuyang security landscape ng Metro Manila upang makabuo ng tamang deployment at contingency plans. Major, paano naman po tutugunan ng pulisya, partikular ng NCRPO, ang mga magsasagawa ng rally sa araw ng SONA ng Pangulo? Bilang tagapagtanggol ng karapatan at kaayusan, nakahanda po ang NCRPO na tiyakin ang peaceful assembly ng mga rallyista. Itatalaga po ang ating mga CDM o yung mga Civil Disturbance Management Teams. Kabilang po dito yung nasa 5,368 na CDM personnel at 681 dagdag na CDM personnel sa kanilang mga AORs. Ito po yung mga naka-standby upang magpatupad po ng maximum tolerance at crowd control measures. May mga designated protest zones po na itinalaga at mahigpit ang paalala sa parehong grupo, yung po mga pro at anti-administrasyon na sumunod sa itinakdang panuntunan upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Okay, Major, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan.
Sa ating po mga kababayan, hinihikayat po namin ang pakikiisa para sa isang payapa at ligtas na pagdaraos ng State of the Nation Address ng ating Pangulo, ang inyo pong kabulisan sa NCRPO, sa pangunguna po ng aming Regional Director, si Police Major General Anthony Aberin, ay patuloy na maglilingkod ng mabilis, maayos at tapat alinsunod sa adhikain ni Police General Nicolas Torre III na swift and responsive police service. Kung may makita po kayong kahina-hinalang bagay o kilos, agad po itong i-report sa pinakamalapit na pulis o sa aming mga hotlines. Sama-sama po tayong magbantay at mag-ingat para sa kapakanan ng lahat. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Maraming salamat po.